May nabili akong authentic Filipino food at tara, tikman natin. Lately nga, sunod-sunod talaga yung pagkikrave ko sa Filipino food. So, naghanap ako online ng mga pwedeng orderan ng mga pagkain. And in fairness, madami na pala mga Pinay ang nagluluto ng mga authentic Filipino food. And ako naman, pag nag-order ako ng mga pagkain na luto na, is yung mga bihira ko lang talagang makain. Or yung mga mahirap talagang mahanap yung ingredients. Dahil syempre, iba pa rin talaga yung luto ng mga professional sa kusina. Meron nga ako ditong pandesal, tapos meron ding suman sa lihiya. And kumpleto na din kasi meron ng niyog, tapos yung brown sugar. Mahilig ako sa dinuguan, pero mas gusto ko yung lamang loob. Kaya dalawa agad itong dinuguan na bituka yung in-order ko. Though madami nagluluto ng dinuguan, pero karamihan kasi is baboy lang. Bumili din ako dito ng dinakdakan. And then gusto ko din tong laing, kaya nag-ada din ako. Nakakamiss naman din talagang kumain ng mainit na pandesal, tapos may rino spread. At hindi ko alam kung ilang araw ko to mauubos. Hapon na nga pala to dumating, kaya panghapunan ko na lang kakainin. Anyway, si Charlie and Chino nga pala is nakapasok na ulit this morning. Balik school na ulit ang mga bata. At buti na lang din talaga gumaling na silang dalawa. Though yung kanilang mga katawan is nag-a-adjust pa rin. Siguro kasi hindi pa talaga sila 100% na okay. Kaya medyo mabilis pa rin talaga silang mapagod. Nung medyo paggabi na, dito na ako nag-start mag-ready ng aking mga pagkain. At ang unang kong ginawa is nagsaing muna. Syempre naman, masarap ang Filipino food pagka merong kanin. Perfect nga din pala yung pagkakabalot nito kasi doble-doble talaga. Pwede din daw itong mag-last sa fridge up to 5 days pag hindi tatanggalin yung vacuum seal. Mas masarap sana to pagka merong kasalo. Pero dito talaga sa bahay, ako lang yung kumakain ng mga ganito. Pinapakita ko or pinapatry ko, pero pag ayaw nila is ayaw talaga nila. Yung mga ganito kasi na medyo kakaiba yung lasa is ayaw talaga nilang tikman. Pero yung mga may sabaw, sarsa o kaya naman esprito is okay naman sa kanila. Anyway, hindi ko pa naiinit, hindi ko na napigilan yung sarili ko na tikman. Paano ba naman kasi is amoy pa lang nakakatakam na. Nag-aantay pa din kasi ako na maluto yung aming kanin. Hindi ko nga din mauubos lahat to, kaya ginawa ko, nag-separate ako ng mga itatabi ko sa fridge. And naglagay lang ako sa plate ng mga kailangan kong iinit. Syempre, para hindi masayang kasi ilang araw ko nga itong pwedeng kainin. At nung nainit nga ito, grabe, sobrang sarap pag mainit talaga ang food. And in fairness sa mga pagkain na to, is super sarap talaga and lasang authentic Filipino food. Kaya naman, pwede ko itong gawing umagahan, tanghalian at hapunan. Syempre, ka-partner ng maraming rice. Dito na nga din ako kumain kasi talagang nagugutom na ako. At syempre, para takamin din kayo, charot. Tulog pa rin kasi ang twins kaya walang magulo dito sa bahay. At sobrang sarap talaga ng kain ko pagka mga ganito yung ulam. Hanggang sa maya-maya, eto at nagising na si Charlie. Kanina pa daw niya ako tinatawag pero hindi ko siya marinig. At dito, tinatanong niya kung ano ba yung mga kinakain ko. So, nagdala lang ako ng konting rice tapos konting ulam. Pero hindi talaga nila nagustuhan. Yung rice lang yung gusto nilang kainin. So, ending, nagpaluto na lang sila sa kanilang daddy ng turkey dinosaurs. At yan na ang kanilang ulam.